Hey yo, what's up mga kapatid? Welcome ulit sa ating bagong video reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa sa mga maiinit na balita ngayon. So ipinakita ng Philippine Navy sa Senado ang mga nakuhang submersible drone at iba pang mga spying equipment mula sa karagatan ng Pilipinas mga tol. Ito ay pinaniniwala ang ginagamit ng China sa pang-espiya mga kapatid. Ito galing ito sa Philippine Navy. Ipinakita nila yan sa Senado. Ito daw yung mga ginagamit ng China sa pang-espiya dito sa Pilipinas. Alamin natin ang mga detalye mga tol mula rito sa Net25. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At bilang mga Pilipino, dapat mga tol, may pakialam kayo rito, may pakialam tayong lahat dito dahil nandirito tayo nabubuhay sa ating bansang Pilipinas at hindi natin gusto na mauulit ang mga nangyari sa mga nakaraan na tayo mga tol ay ginagawang kolonya o sinasakop tayo ng ibang mga bansa mga kapatid, no? So wag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay pa. Panoorin na natin to mga tol. Malinaw manong pang-iispiya at hindi pagsasaliksik ang pakay ng mga pinakawalang drone ng China sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Ito ang inihayag ng ilang mga senador matapos na ipakita sa kanila ng Philippine Navy ang na-recover ng mga drone na pinaniniwalaang mula sa China. Alam niyo mga kapatid, inaasahan naman natin hindi aaminin ng China yan kasi wala namang aamin kahit kailan, di ba? Pero mga kapatid, etong nangyayaring to na nagpapakawala sila ng mga submersible drone mga tol, kailangan talagang bantayan to ng ating gobyerno kasi karagatan natin yan eh. Di ba? Pwedeng pang-iispiya, pwedeng pang-research para malaman nila kung ano yung mga malalalim na parte ng dagat, para malaman nila kung saan yung mga mabababaw, kung saan pwedeng dumaan yung mga submarine nila in case na magkakaroon ng kaguluhan, in case na magkakaroon ng gera. Baka magulat na lamang tayo, napapalibutan na pala tayo ng mga submarine nila, di ba? At dahil nga dito sa mga drone na to, bukod sa nakikita nila yung mga daanan sa dagat na pwedeng daanan, alam din nila mga kapatid, natitiktigan nila kung ano yung galaw ng ating mga kasundaluhan dahil sa mga device na pwedeng nakakabit dito sa mga submersible drone na to. Kaya yan ang dapat bantayan ng ating pamahalaan, di ba? Tuloy natin. Na may SIM card na nakakapag-transmit pa ng mensahe. O, di ba? May SIM card pa, drone. At dahil dyan, nangangamba ang Philippine Navy na mas marami pang nakakalat na drone ang China para tiktikan ang iba't ibang karagatan ng Pilipinas. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean? O kaya pwede rin itong mga drone na to mga kapatid, may nakalagay na mga device kung saan na-detect niya kung saan yung mga mayayaman sa langis, mayaman sa ginto, mayaman sa mga natural gas, di ba? Pwede rin ganun mga tol. Alex at Ali, ipinilisinta nga kanina sa pagdinig ng Senado ang mga submersible drone na nakuha yan sa karagatang sakop ng Masbate. Naniniwala ang mga otoridad na ito'y konektado sa naarestong mga Chinese nationals malapit sa mga kampo ng militar na siyang nagsasagawa umano ng pang-espiya. Yun o, nakuha pa malapit sa mga kampo ng militar. Ipinakita sa pagdinig ng Senado ang mga submersible drone at iba pang spying equipment na natagpuan sa karagatang sakop ng San Pascual, Masbate. Dinala ng mga tauhan ng Philippine Navy ang dilaw at itim na drone kasabay ng pagdinig ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones para imbestigahan sa pangambang ginagamit ito ng China sa pang-iispiya sa Pilipinas. Sa pagdinig, kinumpirma ng Philippine Navy na batay sa ginawang forensic examination sa nakuhang drone, may laman itong SIM card mula sa China Telecom at nakapag-transmit na ng mensahe. May lamang SIM card. Yung yellow drone is designed to collect vehicles and bathymetric data, depth of water, salinity, conductivity, oxygen content. Yung black could also has the same capability, but it also has an AVS, acoustic vector sensor, that will pick up siya ng sound, how sound propagates or travels underwater.
sound propagation is very critical when it comes to undersea warfare. Pero lahat naman ng nakukuha information ng mga drone na ito have different uses. Pwedeng commercial, pwedeng academic, pwedeng scientific research, at pwede rin military use. Pero ang hindi pa sigurado kung talagang sa China government na ipadala ang nakuhang impormasyon. We are not saying that. We are just saying the results of the forensic examination. At sinasabi natin, based sa kanyang forensic examination, nagbato siya ng signal sa China. Sabi ng Philippine Navy, patuloy pa ang kanilang ginagawang pagsusuri sa iba pang laman ng drone at kung ano talaga ang pakay nito sa Pilipinas. Grabe, no? Talagang gawain nila yan eh. Yung mga pang-espiya, mga tol, mula sa mga spy balloon, sa mga satellite. Siyempre doon mga kapatid, kapansin-pansin at kapuna-puna yun. Lalo na pag talagang izoom yun ng camera. Diba? Nakikita mo may camera din eh. Nakikita yung mga iba't ibang mga ano. Di ba nga inakusahan sila ng US State Department mga tol na sila ang nagbibigay ng intelligence sa Houthi para magsagawa ng mga strategic strike doon sa mga warship ng Amerika sa Red Sea. Di ba? Nung nakaraan mga tol, pinanood natin yan. Ngayon mga kapatid, eto. Marami na tayong nakukuhang ganito at I believe last year ata nung unang nabalita may nakuhang ganito yung mga mangingisda na sa mga karagatan malapit sa Zambales at ngayon nandirito nga sa karagatan ng Pilipinas nakikita itong mga drone na to. Diba? Hindi natin alam talaga kung ano yung pinakapakay nito. China mismo nakakaalam kung ano ang ginagawa ng mga drone na yan mga tol. Pero syempre hindi tayo pwede magpakampante, galing China yan eh. Sa kabuuan kasi umabot na sa 6 na drone ang na-recover sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang na dyan ang nakuhang drone sa Pasukin, Ilocos Norte, Zambales at Batanes. May pangamba rin ang Navy na marami pang nakakalat na drone sa iba't ibang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Kaya ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources bubuo ng protocol hinggil sa tamang pagre-report sakaling may madiskubre pang mga drone ang mga mangisda. Bukod sa mga drone, iprenisinta ng NBI at PNP ang ilan sa mga kaso ng pinaghihinalang espionage activities kung saan sangkot ang ilang naarestong Chinese nationals. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa ginagamit ng mga suspect ang IMSI Catcher, Leader Devices at GNSS o Global Network Satellite System. Sasabihin na naman ng China, wala kayong basehan. Tapos may mababalitaan tayo, mga Pinoy inaresto sa bansa nila, ang kaso pang-espiya din. Gantihan eh. Ang IMSI Catcher ay nakakakuha ng impormasyon at datos sa pamamagitan niya ng pag-intercept sa mga telecommunication signal habang ang LIDAR at GNSS ay nakapagmamapa ng mga lugar sa ating bansa. Ang mga equipment naka-install sa mga sasakyan na kanilang pinupuntahan. Sabi ni Senador Francis Tolentino, mas lumilinaw ngayon na hindi lang research ang pakay ng mga drone kundi tiktika ng Pilipinas. Pinapayagan kasi ang research batay sa international law basta't may pahintulot ng isang bansa pero taliwas ito sa umunoy ginagawa ng China. Nakikita natin yung lawak at saklaw ng ginagawa sa atin ng People's Republic of China. Ang mga larawang ibinahagi ngayon ng mga naturang ahensya ay nagpapakita lang at sumisimbolo, kumakatawan sa pag-atake sa ating kalupaan, himpapawid at karagatan. Hindi pa ito yung tinatawag na armed attack mga kapatid, pero nandoon na sila sa move eh. Kumikilos na sila eh, no? Gumagalaw na sila mga tol, nagsasagawa na sila ng kanilang mga hakbang sa mga plano nila sa hinaharap. Ito na yung mga first step nila na hindi natin alam mga kapatid, wala tayong kamalay-malay, ganito na pala ginagawa nila. Ngayon, unti-unti na natin natatagpuan itong mga pinapakawalang drone. Kaso, ang hindi natin alam kung ano-anong klaseng mga datos na yung mga na-transmit nila o na ipadala na nila dun sa China at kung ano-anong mga information na yung nakuha nila, di ba? Ito ay isang tahasang pagpapakita na kawalang respeto ng China sa bansang Pilipinas at sa ating mga kababayan. Diba? Peace and prosperity pa ang sinasabi nila.
Ali at Alex, umapila ang Philippine Navy at iba pa ang ahensya ng gobyerno sa Senado na palakasin pa ang kanilang kapabilidad. Yan ay sa pamamagitan ng paglalaan ng mas marami pang pondo sa mga ahensya ng gobyerno na nagbabantay sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Kailangan daw kasi ngayon bumili ng mga bagong kagamitan katulad ng drone at gliders para masusi at masuyod ng mga otoridad ang mga karagatang sakop ng Pilipinas, kasama na dyan yung ilog na malapit sa Malacanang, yung ilog Pasig, para matukoy kung may iba pang equipment na i-deploy dyan ang mga dayuhan. Ay nako, napakaraming natatagpuan mga kapatid ng mga ganitong klaseng drone. Diba? Kumikilos ang ating militar, kumikilos ang Navy, kumikilos ang Coast Guard para masugpong to. Humihingi sila ng suporta sa ating gobyerno para makabili sila ng mga panibagong kagamitan para masugpo yung mga ganitong klaseng gawain na ginagawang ng China na pang-espiya sa atin. Ilang taon na lang mga tol, mapapalitan na si PBBM. Sige, mag-upo kayo ng pro-China mga tol. Lahat ng effort na ginawa ng ating mga sundalo, mawawala lahat yan. Balik tayo sa dati, tropa na ulit natin sila. Ilan pa kayang mga pang-espiya ang gagawin nila? Bahala ang mga Pilipino, bahala kayo, mag-upo kayo ng mga pro-China sa gobyerno natin para maging probinsya na talaga tayo ng China sa hinaharap. Balik sa inyo, Alex. Okay, Mayan, parang pinagpapalagay natin na ang AFP, inaamin nila na hindi nila napagana ang kanilang intelligence community kung bakit nakalusot ito. Alex, yung ganyan daw kasi sa lawak ng karagatang sakop ng Pilipinas, hindi natin mababantayan yan dahil kulang rin yung kapasidad, lalo na yung mga barko na umiikot sa ating karagatang sakop. Kaya ang apela nila sa mga otoridad o sa Senado ay palakasin pa yung kanilang capability at dagdagan yung kanilang pondo para sa bagong equipment. Yun nga meron namang kapasidad ang ating mga militar. Yun nga lang hindi sa ine-expect o hindi sa inaasahan ni Alex. Kulang 'di ba? Kasi mga kapatid, hindi pa tayo world class. 'Di ba? Hindi nga ganoon karami yung barko natin Hindi rin ganoon karami yung ating mga radar. Hindi rin ganoon karami mga tol yung ating kakayanan para ma-detect etong mga ganitong klaseng mga kilos o paggalaw ng China. Kaya nga humihiling sila ng additional funds. Humihiling sila ng dagdag pondo. Hindi naman mga politiko mga to, kaya hindi nila gagamitin sa pamumuliti kaya mga yan. Ginagamit nila yan para sa kanila rin mga kapatid, para mas mapadali yung trabaho nila at mas magampanan nila yung kanilang tungkulin na protektahan at bantayan ng ating bansa. Ang problema, saan ba napupunta yung mga pondo? Di kayo na lang ang sumagot. Diba? At etong mga ginagawa ng ating mga kasundaluhan mga kapatid, meron pa tayong natitirang ilang taon. Tignan nyo na lang kung ano mangyayari kung sakasakaling ang mga Pilipino mag-uupo ng pro-China rito sa Pilipinas. Good luck sa ating lahat. Okay, Mayan, dahil merong natagpo ang SIM card ng Chinese Telecom, no? Paanong sistema niyan? Gumagamit ba siya ng local network para kumonekta at mapadala yung information na nakukuha ng drone? O direkta ito sa satellite ba? Ano bang explanation dito ng Philippine Navy? Alex, yung SIM card na nakuha ay Chinese Telecom. So may possibility na yan ay direktang nagpadala ng mensahe at posibleng roaming yung kanilang ginamit sa pagpapadala ng mensahe dahil kung yan ay local, madali ang matutukoy ng mga otoridad. Okay, kung roaming ito, Mayan, kung tayo pupunta sa ibang bansa, dala natin yung ating local SIM card, di ba humingi tayo ng tulong sa isang telecoms ng mismong bayan? Kunyari, kung ako'y pupunta na Singapore, ang aking kapartner na aking ginagamit, kunyari Globe, ay yung Singtel. Parang ganon, di ba? So merong local partnership dito. Alex, kung yan ay gamit o gamit ng military nila, ay hindi na yan kinakailangan. Alam naman natin yung kapabilidad ng iba't ibang mga bansa pagdating din sa mga military equipment. Pero yan daw ay iimbestigahan pa ng Senado dahil ipagpapatuloy yung investigasyon ng Senate Committee on Admiralty Zones bukas. Ganito kasi yun Kung ito ay gamit nga ng militar,
Bakit pa nila padadaanin yan, di ba? Dito sa mga network, dito sa bansa natin, dinatukoy sila agad, di ba? Di na-booking agad sila, di ba? So hindi na nila kakailanganin yun. Ang gagawin nila mga tol, total mataas naman ng antas ng teknolohiya nila doon. Kayang-kaya nilang erekta na yan. Sila nga may mga ganito, tayo walang ganyan eh. Kaya kumbaga parang alien sa atin yan. Aalamin pa natin kung anong purpose niyan, aalamin pa natin kung ano yung mga kung para saan ba talaga yan. Habang sila alam na nila kung para saan yan, tayo inaalam pa lang natin kung ano talaga purpose niyan mga tol. Pero eto kasi, ang binabantayan natin, yung device na yan o yung submersible drone na yan ay galing China na kilala nating umaangkin ng almost buong bahagi ng South China Sea kabilang na mga tol ang West Philippine Sea. At from the past ilang taon na ba nakalipas mga tol mula nung nanalo tayo sa arbitral ruling 2016 o 9 years na, hindi nila binitawan etong claim nila rito sa West Philippine Sea as part of their territory. Hindi nga nila kinikilala yung exclusive economic zone natin eh. Wala silang respeto mga tol sa Pilipinas. 'Di ba? So kung may SIM card to, tulad nga ng sinasabi ni Alex na halimbawa may SIM card ka, pupunta ka ng ibang bansa, 'di ba? Makiki-connect ka doon para gumana yung SIM card mo. Ngayon, hindi na nila kailangan gawin 'yun. 'Di ba? Hindi na nila kailangan gawin 'yun. Meron silang mas advanced technology na kaya nilang gawin o kaya nilang gamitin para sa mga SIM card na to. Itong mga SIM card na to, hindi naman to yung mga ordinary SIM card na parang sa mga sa mga cellphone na ginagamit eh. Special SIM card to. Malamang ilalagay nila dyan eh. Special SIM card yan. Hindi yan yung ginagamit makaka-receive ng text messages tapos magte-text message sa iyo pabalik, di ba? Ginagamit lang siguro nila yung SIM card na yun para sa communication, no? Kung ano man ang purpose nun. Pero mas advanced talaga yan kaysa sa atin. O kailangan imbitahan siguro nila yung mga eksperto sa telecommunications tulad ng DICT at ilang mga local network company. Kasama Alex sa inimbitahan bukas para humarap sa pagdinig yung mga opisyal ng DICT at ng DOST para malaman yung maibigay nila yung expertise at ano pa yung ibang detalye dito sa pagpapadala ng impormasyon sa pamamagitan lamang ng drone. Okay, siguro panghuli, bakit nga ba Zambales ang napili nitong drone na ito? Meron ba silang mahihita doon at ano bang tinatago ng naturang lalawigan at medyo concerned tayo? Oo nga no, pati yung mga barko nila laging Zambales ang puntirya, lumalapit ng 34 nautical miles, lumalapit ng siguro yung mga barkong yun yung mga nagpapakawala nito mga drone na yan, hindi lang natin napapansin eh. Pero tingnan nyo panay balita natin lagi Zambales. Saka Northern Luzon sa may Batanes pa. Sa magiging makukuhang impormasyon doon? Alex, hindi lang Zambales, no? Nakuha yung mga drone na yan sa Masbate, sa Ilocos Norte, sa Zambales nga. Meron pa rin nakuha sa Batanes. Kalayaan. Pero yan daw ay mahalagang bahagi ng Pilipinas na kung matatandaan natin, dyan din madalas namamataan yung mga barko ng China. Okay, maraming salamat sa iyo, Mean Corvera. Mata natin. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi nyo dito sa panibagong nadiskubre ng ating Philippine Navy? Diba about dito sa mga submersible drone ng China na nakita sa karagatan ng Pilipinas? Pwede kayong magbigay ng inyong komentaryo sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.